Okay. Ayun. Ang gagawin natin ngayon, since na kayo ang dito sa oras na ito, dito natin tuklasan yung salitang ru. So bigyan ko kayo ng konting explanation dito. Okay, so lakihan ko muna ng konti para maintindihan natin. Ang salitang ru, kung ang nakalagay sa inyo ay alis o kaya go. Which is actually okay, tama rin naman kasi pag sinabi nila ruh, pero yung ruh is panlalaki. Okay? Pag sinabi ruh, kasi kung natatandaan nyo, ang sinasabi ko, ang basic lang natin vowels, a, i, u, a, i, u. So yung ruh is bigkasin as in R-U-H ng ruh. So M nakalagay. So ibig sabihin, masculine form, panlalaki. Okay? Tapos ang isa ay ruhi, tapos may letter F, ibig sabihin pang babae. Okay. So ruhi. So pag sinabi siyempre, ruh. Ibig sabihin, alis ka, alis na. Oh, alis ka na, alis ka na. Ruh, yala ruh. Okay? Kaya ruhi pag binabae. Ruhi. Tapos meron din tayong sample na kunyari pag sinabi mo, ana ruh, okay, quiet. Halimbawa, ana ruh quiet. So yung ruh kasi verb siya na pagka ikaw ang magsalita, okay, ako ang pupunta, meron siyang ana ruh. Pero hindi mo masyadong marinig kapag colloquial ang ginamit sa colloquial ng broken Arabic. Parang hindi mo mapapansin na meron pala siyang A. Ana ruh quiet. Pero ang totoo niyan, meron siyang A dapat. Ana ruh quiet. Ana ruh bagkala. Okay? So meron siyang pag yung mismong nagsalita ang magsasabi. Okay? Kapag ikaw na may makikwento sa second person, meron kang kausap. Okay? Pag lalaki, meron siyang T. Okay? So siyempre, inta na yon, inta. Halip na anta, inta true. So medyo silent lang doon, true quiet. The truth, meron siyang ta o kaya t, true quiet. Okay? The truth bagkala. Inta truth bagkala, asan testari. Okay? Halimbawa, the judge. Inta true bagkala, asan testari. Kasi pagka ikaw ang bumili, testari, the judge. Okay. So ikaw punta ka, nandoon na yon, ikaw nandoon na yung personal pronouns ng ikaw sa nakatagong T na yon. Grocery, para bumili ka ng chicken. Intatirah bagkala sa testari, the judge. All right. May mga sa verb ng broken Arabic kasi may mga nakatagong personal pronouns na hindi mo maintindihan sa kanila, hindi mo marinig. Kaya nalilito tayo doon sa pag sinabing intiruhi magkala. So ulit, parang medyo magulo pa rin ang explanation ko. Okay. Ana ru. Okay. Ana ru. Ako pupunta ako. So ikaw 'yon ang nagsasabi. Ana ru. Okay, bagkala. Okay. Ana ru bagkala. Asan ashtari akil. Ayon.
Ana rubagkala asan asteri. So di ba pag asteri, ako na naman, ako ang bibili ng pagkain. Ana rubagkala asan asteri akil. Kasi ang tanong dito, les intiruah bagkala. Okay, les intiruah. So dapat dito meron siyang T. Kasi may kausap mismo. Ikaw ang tinutukoy. Les intiruah bagkala. So kung binabae pa talaga, para medyo malinaw na binabae yon, les intiruah bagkala. Les intiruah bagkala. Okay? Pero kung wala naman ay na, kasi meron na nagbibigay ng meaning na may tinutukoy na doon, les intiruah bagkala. Bakit ikaw punta? So ikaw, ba't ikaw pupunta? Ikaw, okay, grocery. So ang sagot kung baka gusto mong anaruh bagkala, asan asteri akil. Ako punta ako grocery upang bili ako ng pagkain. So nandoon pa rin yung personal pronouns ng mismong speaker, okay, asteri. Alright? So kung halimbawa ikaw ay kumausap, so kunyari babae ang kausap mo, so inti true hibagkala asan tisteri akil. Ayon. So pinapalitan na yon kasi pakinggan nyo na lang sa mga Arabo pag sila magsalita. Doon mo maririnig, yun pala, oo, kasi parang pagka yung mga simpleng ganun lang, wala na, hindi mo maintindihan kung sino, sa bagay, siyempre kasi broken Arabic to naman at iintindihin ka na lang kahit wala kang grammar. At saka tama, kasi ammiya lang siya. Hindi true hibagkala, son tisteri akil. T. So meron yon pang binabae, tisteri akil. Okay. Ayon ang ibig sabihin ng ito. So ang ito naman, yung ru ulit at saka yung ruhi, so panlalaki at pambabae. So andito na pala yun na yun. Okay? So ang ruhi, ang ruh, panlalaki, ang ruhi, pambabae. Okay. Pero pag ikaw nang magsalita ulit, ana ru, kuwait, asan, amal. Kaya sugul, kaya amal. Okay. Ana ru kuwait, asan amal. Ako punta Kuwait para trabaho. So hindi mo na kailangan, kahit di mo na ana ruhi. Okay na yon kasi ikaw nang magsalita. Ikaw nang nagsabi. Halimbawa, ana anong ilalagay natin dito? Ana ashrab. Okay. Ako'y iinom. Okay, ako'y iinom. Ana ashrab moya. Okay, ana ashrab moya. Itnin kub kul yawm. Kul yawm. Ayon. So parang ganito, kunyari, ana ashrab moya itnin kub kul yawm. Ako inom tubig 2 baso bawat araw. Okay. Ayan, so itong sentence na to, ana ashrab moya itnin kub kul yawm. Ana ashrab moya itnin kub kul yawm. Okay? So kung gagawin natin parang ana ruhi, dapat sabihin mo ana ashrabi moya, which is hindi na no need na kasi nandoon na yung magbibigay ng symbol na si speaker mismo ang nagsasabi, yung ashrab. Kaya na ashrab. Alright. So pagka sinasabi ito ng mga Arabo na yung tipong mabilisan, anasram mo yat nin ko kilyum.
Okay? Which is kullu yawm, bawat araw. Okay? Anashrab moya, kaya may, para baka siguro sa area ng Qatar, may o kaya maya ang ginagamit nila ng tubig. Anashrab may, itnin ko kuliyom. Anashrab may, itnin ko kuliyom. Kuliyom. Kill. Ang parang ang maintindihan, kiliyom. Which is kuluyom yun. Okay. Ayun. So ngayon, medyo mababawasan na ang pagtataka ni Madam ex-abroad kung bakit ganun. Kasi yung mga colloquial na minamadali nilang bigkas, parang ganun. Okay? So pag halimbawa mag-uutos ka, magsasabi ka, so iinom ka ng tubig ng 8 glasses every day. Halimbawa, ang sasabihin mo. So, ano ba yung kanina? Meron tayong sample, lazim. Halimbawa, ito. Lazim tishrabi. Okay? Hindi ko muna lagyan ng i. Lazim tishrab moya. Tishrab may. Tamania. Yung ano natin dyan, mga medical field. Okay? Mag-advise kunyari siya. Okay? Tamania. Kub. O kaya tasa. Tasa. Kasi pag kub, baso lang siya. Pag tasa, mugs na malaki na yon. So, kub lang. Kilium. Kulium. Okay. Ayun. Sabihin niya medyo nanghihina ako, magdadry ang pakiramdam ng aking ganito ganyan. So, gusto mong sabihin, kailangan mo kasi uminom ng tubig ng 8 glasses every day. Okay? Lazim. So doon yung salitang lazim. Tashrabi, pag babae, gusto mo nang talagang binabae ang punto mo, lazim tashrabi may. Taman yakub kuliyom. Maririnig mo yun kung mga doktor ang magsabi sa iyo. Lazim tashrabi may, taman yakub kuliyom. Kailangan uminom ka ng tubig, may, kaya maya, Samania kub, 8 glasses, 8 baso, 8 baso, kulyum, every day, bawat araw. Okay, ayun. So, yun ang, ewan kung bakit napalawak lang doon sa mga mahabang kwento, which is ang usapan lang naman natin yung ruh at saka yung ruhi. So, yun ang dahilan kung bakit alis. So, ibig sabihin, ang ruh at ruhi, pwede siyang aalis o kaya alis at saka pupunta kasi pag sinabi mo, ana ruh Kuwait asan amal, ako ay pupunta ng Kuwait para trabaho. So pag sinabi mo, ako ay aalis ng Kuwait, okay, para trabaho, so maintindihan na rin. And then, isa pa, okay, yung, okay na tayo dito. Isa pa, yung ruh at ruhi is gagawin pa lang, aalis pa lang o kaya pupunta pa lang. Kapag ka napunta na, umalis na, rah, halas, halas, tapos na, umalis na, halas, pumunta na. Halimbawa, sabihin ni Baba, sabihin ni Madam, Wan Muhammad. Yung asawa niya kunyari. Kasi tinatawag naman nila sa pangalan ng asawa. Wan Muhammad. Halas, Madam Rah. So, ibig sabihin, nakaalis na. Rah, pag lalaki. Rah. Pag babae naman, ay rahat. Rahat, ibig sabihin, nakaalis na. Past participle na siya, okay, past tense na. Okay? Kalas, rahat. Si Madam naman ang
ikaw naman yung magtanong kay Baba, halimbawa. Baba, when, madam? Kalas, rahat, rahat, rahat. So, ibig sabihin, nakaalis na yon. Rahat. Pag nakaalis na. Okay. Ayon. So, isa sa meaning din ng ruh at saka aruhi, rahat. Rahat pagka nakaalis na pero babae ang pinag-usapan. Okay? So kahit broken Arabic colloquial na nga, may grammar. May rules lang naman. Okay. So pag ikaw naman ang sinabihan ni Madam, saan ka pumunta? Saan ka umalis? Saan ka nang galing? So ang sasabihin naman sa'yo, when, asaan? Ruhat. Okay? When ruhat. Okay? When ruhat. Saan ka pumunta? Pag binabae na, so yun, when ruhti. When ruhti. Saan ka pumunta? Okay? When ruhti. Saan ka pumunta? Okay? Yun ang pinagkaiba ng kahit broken Arabic, colloquial, amiya na meron din sa mga rules kung hindi man ito grammar. Okay. And I thank you. Okay? Hindi ko lang alam ba't sinipag ako mag-explain sa inyo ng mga yun. Okay, kasi magagaling kayo ang totoo. Yung tipong na siyempre pagka yung medyo okay yung batch nyo. Palakpakan yung inyong mga sarili. Kahit natutulog kayo, hindi naman kayo nakikinig yung iba, walang pakialam doon, bahala ka dyan. Dal-dal ka lang. Thank you so much, Thank you so sir. much. Okay. Thank you so much, sir. Shukran, sir. Salamat po. Okay. Thank you. Shukran, sir. Saan na si sana si Madam Principalia, si Madam ex-abroad ng Principalia. Aywa ba? Aywa, sir. Tama ba? Tama yung explanation? Kahit pa paano, narinig mo yung ganon-ganon? Meron po talaga ako naririnig. Kalimutan po, Rohira. Nakaka-relate ka? Kalas. Intira, sa baba. Kalas ra. O, di ba? Aywa. Tapos na yun. So, meron kasi pang present, may pang Opo. Marami po akong narinig na salita nila na same dito. Kaya parang medyo nakukuha ko kasi akala ko po magkaiba yung salita ng Kuwait at saka. Pero naman nagkakaano po pala. Ngayon, Nagkakaparehas. dito mo natuklasan ay ganun pala. Pero hindi lang pala isang salita yun kasi marami pala. Kasi sa sa Saudi, yala intira bakala. Maraming pero may malalalim pa palang salita doon. Ngayon ko lang din nalaman. Di ba? Palakpakan niyo naman ako. Syukran, sir. Syukran.